Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Camille. Dati namin driver si Gerald. Dahil mabait naman siya, tinanggap ko ang pag-ibig niya nang ligawan niya ako. At dahil hangad ni Daddy ang kaligayahan ko, hindi na siya tumutol sa pagpapakasal namin. Camille, pupunta nga pala si Andy rito mamaya. Mag-iinuman kami. Uli? Oh, bakit ayaw mo ba? Kasi madalas na kayang mag-inuman dito. O, ano naman ang gusto mo? Sa labas kami mag-inuman, ganon? Okay lang sa akin yun. Sige, dito na lang kayo uminom. Papayag ka rin pala eh. May paangal-angal ka pa. Manang Pilar, magluto kayo ng pulutan namin ng kaibigan ko, ha? Opo. Oo. O sige, alis na ako. Diyan na kayo, ha? Hindi malang niya ako hinalikan. Nagbago ka na talaga, Gerald. Camille, bakit bigla kang nalungkot? Manang Pilar, Dahil kay Gerald? nagbago na siya. Siguro, nagsasawa na siya sa akin. mo talaga sa asawa mo, pare. Bakit naman, pre? O dahil mayaman siya. Kaya yung kita mo sa trabaho, ay sulong-sulo mo eh. Di katulad ko, laging mas malaking parte ng misis ko sa sweldo ko. Swerte ba yun? Oo! Hindi siya nakakakita? Kailangan pa siyang akawin tuwing alis kami ng bahay, pre. Ay, Kaya tuloy, inis na akong isama siya sa paglabas-labas. swerte pa rin yan, pare. Bakit? Dahil kahit magloko ka, o hindi niya malalaman. Thanks, Ate Camille. Pumayag ka magbakasyon ako dito sa inyo. Gusto ko rin naman kasi makasama ka, Renzi. Kay Kuya Gerald kaya, okay lang ba sa kanya ang pagtira ko dito? Aba, oo naman. Ikaw pa eh. Kapatid ka na asawa ko. Ay, thanks. Alam mo, ate, ang swerte mo kahit blind ka. Gwapo na ang hubby mo, mabait pa. Ay, thank you. At ikaw naman, napakaganda mo. Maaga ka na namang umuwi, Gerald. Magiinuman ba kayo ngayon ng barkada mo? Hindi. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga. Bakit ayaw ba narito na ako? Gusto. Masaya ako at panatag. Ngayon pala. Dahil narito ka na. Salamat. Nasaan nga pala si Renzi? Nasa garden. May itatanong sana kasi ako sa kanya eh. Papuntahan ko muna siya, ha? Camille, Manang, nakangiti ka. kasi po, ilang beses nang maagang umuwi ang asawa ko. Mukhang nagbabago na po siya. Dinidinig na yata ng Diyos ang prayers ko. Huwag ka magagalit, ha? Pero tingin ko, iba ang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga. Po? Ano naman pong maaaring maging dahilan? Abe, napaka-close niya kay Renzi. Madalas pa nga sila magkatabi tuwing mag-uusap. Iniisip niyo po bang si Renzi ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko?
cellphone ko, may tumatawag. Si Sir Doming, bakit kaya? Masagot nga. Hello po, sir? Oh, kumusta dyan, Pilar? Kumusta ang anak ko? Po? Hindi ka makasagot. Binibigyan pa rin ba ng problema ni Gerald ang aking anak? Pinagbubuhatan ba ng kamay si Camille? Hindi naman ho, Sir Doming. Maaga na rin ho siya umuwi ng bahay ngayon. Mabuti naman. Si Renzi, kumusta naman siya? Nako, sir, Oh, pakiramdam ko ho. Magkakaproblema ng malaki rito dahil ho sa kanya. Bakit mo ko inabangan sa labas nitong fast food, Renzi? Naiinip na kasi ako sa bahay. Ha? Gusto ko naman mag-relax, mamasyal. Gusto mong mamasyal? Saan? Kahit saan mo ko gustong dalhin, sasama ako. Kahit sa langit. Yun! Yun talaga ang gusto kong puntahan. Ba? Alam ko kasing pag nasa bahay, hindi mo ako magdadala sa langit. Renzi? Kaya, inabangan na lang kita dito sa labas. Magkasama dumating si na Gerald at Renzi. Paano nangyari yun? Nagkita ba sila? Sige, Kuya Gerald. Una na ako sa'yo. Okay. Manang Pilar, sige na. Ako na magsasara ng gate. Pumasok na kayo sa bahay. Oho, Sir Gerald. Sandali ho, Manang Pilar. Sir? Huwag niyo sasabihin kay Camille na magkasama kami dumating ni Renzi, ho? Ho? Kapag dumaldal, hindi na ba ako narinig? Ha? Nadinig ko. O kung gano'n, maliwanag sa inyo, ha? Na kapag dumaldal kayo, malalagot kayo sa akin. Hindi nyo alam kung paano ako magalit, ha? Ayos pala itong si Renzi Gerald. Game kahit sa inuman. Talagang game sa lahat ng bagay itong halik ko, ha? Of course. Hindi tulad ni Ate Camille. Ay, paano naman magiging game yun? Hindi naman nakakakita. Ay, Andy. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ano? Gusto ko lang hiwalayan si Camille, eh. Ha? Ang gusto ko, kami na lang nitong si Renzi magsama. Talaga, honey? Ay, no. Magagalit kay Renzi ang ate niya. Pati na rin yung daddy nila. Ay, hindi ko kapatid si Camille. Ampon lang nila ako. Ano? Ampon nila ako dahil nga bulag si Camille. Para raw hindi malungkot si Camille. Kaso, ayoko sa kanya. Eh, kailangan mo pa rin magkunwari, Renzi. Sige nga, hindi ka magkakaroon ng mana niyan. Oh, di ba? Kaya nga bait-baitan ako sa kanya. Ay, ayos lang pala, Renzi. Kahit agawin mo si Gerald kay Camille. Dahil hindi naman kayo magkapatid. Correct! At isa pa, ha? Hindi naman niya nakikita, ha? Aling Pilar. Huwag ka sana magalit, Camila. Matagal na ako sa pamilya niyo. Kaya ganito na lang ang malasakit ko sa iyo. Kaya nga kahit binantaan ako ni Gerald, hindi ko matiis na ilihim sa iyo ang totoo. Pinagtatak silang kanila. Kahit dito sa bahay, maraming beses ko silang nakita naghahalikan. Diyos ko. Bakit nila ginawa ito sa akin? Dahil ba bulag ako? Walang kwentang asawa si Gerald. At si Renzi naman, isa siyang ahas. Kinupkup na nga ninyo. Nagawa ka pang saktan? Napakasakit, Manang Pilar. Oo, hindi ako nakakakita. Pero ramdam ko ang panalamig sa akin ni Gerald. Pero
Di ko akalain. Si Renzi ang dahilan nun. Kailangang malaman na ito na yung daddy. Nagbiling siya sa akin. Nasabihin ko sa kanya ang lahat ng mangyayari dito. Pero baka kung anong gawin ni Daddy kina Gerald at Renzi. Camille, lalong mahirap kung maglilihim tayo. Kaya pasensya ka na. Pero ipagtatapat ko sa iyong daddy ang lahat. Honey, tapos na ako maliko. Wow! Ang ganda talaga ng hali ko. Napaka-sexy. Nakakabaliw ka. Ikaw din naman. Ikaw din naman, Sir Rod. Nakakabaliw ka. Kaya nga kinuha kita kay Camille. Hindi ka bagay sa O, kanya. tama ka. At hindi niya ako mapaligaya. Anong alam na yun? Ano yun? Camille! Wala alam nitong motel yun! Oh my God! Nasusunog ang motel! Hindi. Kailangan makalabas tayo dito, Gerald! Wala na si Renzi at Gerald. Wala na ang asawa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasunog ng motel na yun. Sasaktan pa rin ako, Daddy. Mahal ko si Gerald. Anak, wala na siya. Kalimutan mo na. Ibuhos mong yung panahon sa nag-iisa niyong anak. Isipin mo na lang na kapalaran ang nagbigay ng katarungan sa kanila. Lalo na sa iyong kaapihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Gerald. Masakit man ang ginawa niya sa akin. Isang alaala naman ang ibinigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya. Ang aming anak na dalaga na ngayon at siya kong gabay sa aking katandaan. Ako po si Camille at ito ang aking buhay. Kung lagi sanang aalalakanin ng tao na may dakilang lumikha na sa atin ay nagbabantay, sana ay wala nang maaapi at mang-aapi. Baka nagsiganap. Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara at sa direksyon Salvatore M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay na inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Margarita. Years old na si Rich nang pumanaw ang kanyang ama. Mula noon, hindi na ako nag-asawa pa. Kay Rich ko na lang ibinuhos ang aking panahon. Hindi naman niya ako binigo dahil lumaki siyang mabait at masunurin. Ngunit kung minsan, mapagbiro ang kapalaran. May mga nagbabalik na nakaraan. Hindi! Mami, wala pong sinabing kanya sa akin si Jim. Siguro, natatakot siya makapag-break ka sa kanya pag nalaman mo. Naglihim siya sa akin. Samantalang ako walang itinago sa kanya. Aba, unfair yun para sa'yo, anak. At ang higit kong inaalala, kapag itinuloy mo pakikipagrelasyon sa lalaking yun, maaari magdusa ka habang buhay. Kapag nangyari sa kanya o sa inyong magiging anak ang nagganap sa kanyang ina. Mami! Kaya anak, please,
habang maaga, makipag-break ka na kay Jim. Para na din sa ikabubuti. Pasensya ka na, Jim, ha? Masama talagang pakiramdam ko eh. Kaya gusto ko nang umuwi ng maaga. Susunduin na lang kita dyan ngayon para maihatid sa inyo, ha? Ay, huwag na. Maaabala ka pa. Wait, girlfriend kita. Hindi ka abala sa akin. Next time mo na lang ako sunduin. Kasabay ko naman si Kyla. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? O sige, bye. Girl, talaga ba masama yung pakiramdam mo? Eh, kanina bago tumawag si Jim, nagtatawanan pa tayo ah. Ayoko lang muna makausap at makasama siya, Kyla. Nagtatampo ka sa kanya? Pero, mabait naman siya. At mahal na mahal ka. Higit pa to sa tampo. May nalaman akong lihim nila. Lihim? Eh, anong kaugnayan nun sa relasyon ninyo? Di ba masarap ang pagkain dito? Ikaw lang eh. Ngayon ka lang kasi... Jim, ano bang problema? Bakit hindi ka kumakain? Si Ritz kasi, Warren. Ha? Parang nagbago siya nitong mga nakaraang araw. What do you mean? Ilang araw na siyang hindi napapasundo sa akin. At bihira din niyang sagutin ang mga call ko. Pag-text naman, talagang hindi niya sinasagot. Hindi siya nag-reply. Ang katwiran niya, busy raw siya. Baka naman totoo nga. Hindi ganun ang feeling ko, Warren. Feeling ko, iniiwasan niya ako. Bakit naman niya gagawin yun? Kaya nga, nagtataka ako. Sa loob ng 1 year na relasyon namin, hindi naman kami nagkagalit kahit minsan. Pero bakit mula nang makilala ko ng mami niya, bigla siyang nagbago? Tol, hindi kaya may kaugnayan ng mami niya sa naging pagbabago ng GF mo? Halos 2 weeks nang hindi dumadalaw dito si Jim. At sabi ni Ritz, hindi rin niya sinasagot ang mga text sa tawag ng lalaking yun. Hindi pa raw siya handang kausapin si Jim. Buti naman. Ibig sabihin, umipekto ang ginawa ko. Ngayon, makagaganti na rin ako sa iyo, Eliseo, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jim. Pero bakit nga hindi ka na naman papasok sa office, anak? Ha? Wala po akong gana, Daddy. Jim, alam mong hindi dapat ganyan ang maging attitude sa trabaho. Kung may problema ka, hindi mo dapat idamay ang trabaho mo. Daddy, Sinabi ko na rin po sa kanya yan, Tito Eliseo, kaso ayaw niya makinig. Ano bang problema nitong best friend mo, Warren? Ang girlfriend po niya, si Ritz. Oh, bakit? Nagkagalit ba sila? Lovers quarrel? hindi, Daddy. Hindi po kami nagkakagalit. Kung gano'n, anong problema nyo? Hindi ko alam. Mula po nang makilala kong mami niya, nagbago na siya sa akin. Ha? Bakit? Sino ba ang mami niya? Mabuti naman. Pumayag kang sumama sa akin dito sa park. Makapag-uusap tayo ng gusto. Pasensya ka na kung iniwasan kita sa loob ng 2 weeks. Di pa kasi ako handang harapin ka. Hindi mo ko... Pero bakit? Ano ba talaga ang problema, Ritz? Hindi mo alam? O ayaw mo pa rin ipagtapat sa akin hanggang ngayon? Talagang wala akong alam. Sabihin mo, ano nga ba yun?
Bakit naglihim ka sa akin? Bakit hindi mo sinabing katotohanan tungkol sa pagkatao mo? Ano? Mabuti na lang kababayan ni Mami yung parents mo kaya alam niyang lahat. Ritz, wala akong inililihim sa'yo. Kung ano man ang sinabi ng mami mo, hindi totoo yun. Walang lihim ang pagkatao ko. Huwag mong palabasin sinungaling ang Mami ko! Ikaw! Ikaw ang sinungaling! Manloloko! Kaya mula ngayon, tinatapos ka na sa atin ang lahat! Ritz! Break na tayo! Rich? Bakit ka umiiyak? Nakipag-break na po ako sa kanya, Mami. Ha? Lalo po ako nagalit dahil pinalalabas pa niyang sinungaling kayo. Oh, nakita pala kayo ni Jim. Opo. At nakipagkalas na nga po ako sa kanya. Oh, tama yung ginawa mo, anak. Makaiiwas ka sa pagdurusa. Pero nasasaktan pa rin po ako. Mahal ko po siya, Mami. Lilipas din ang sakit na yan, Rich. Makakalimutan mo rin siya. I-block mo na siya sa mga social media account mo. Burahin mo na rin ang pangalan niya sa phone book mo. Mami. At lalo mong ibuhos ang panahon mo sa iyong trabaho. Hanggang ngayon pala, Jim, may sakit ka pa rin. Nanghihina pa rin ako, Warren. Ganun ba? May kasama nga pala ako. Sinong Kumusta ka na, Jim? Kayla? Naawa ako sa'yo eh. Nung malaman ko dito kay Warren ha, nagkasakit ka. Kaya dinalaw kita. Wala akong kasalanan sa kaibigan mo. Ang mami niya nagsisinungaling sa kanya. Di ko alam kung bakit. Hindi nga rin ako makapaniwala eh. Nung ipagtapat sa akin yun ni Ritz. Alam mo, naisip ko lang. Hindi kaya may galit ang mami ni Ritz sa pamilya mo, Jim? Kaya kanya sinisiraan kay Ritz? Posible yun. Kasi, kilala daw ni Tita Margarita ang daddy mo. Ikaw? Bakit ka na pa rito? Bakit mo idinamay ang mga bata, Margarita? Wala silang kasalanan? Hindi ako papayag na malahian kami ng taksil at manluloko! Oo, inaamin ko. Nasaktan kong damdamin mo. Iniwan kita at nagpakasal ako kay Olivia. Pero yun ay dahil siyang tunay kong mahal. At matagal ko nang inihingi ng tawad sa iyo yun. Sobrang sakit. Sakit ang naramdaman ko no, Eliseo. Kaya dapat lang na masaktan din ang anak mo. Maramdaman niya na dama ko noon. Kaya siniraan mo kami sa iyong anak. Sinabi mong may lahi kaming baliw. Kahit ang totoo, wala naman. At wala rin sa mga kamag-anak ko ang nasa mental hospital. Tama na ang usapang ito. Break na mga anak natin. Napaghiwalay ko na sila. Mami! Bakit niyo ginawa yun? Rich, Para lang makaganti sa kanila. Niloko niyo ako! Sinaktan niyo ang damdamin ko! sandali anak. Magpapaliwanag Tama ko. pala si Jim! Kaya ang manlaloko! Anak! Rich! Bumalik ka rito! Rich! Hindi ko akalaing magagawa mo to sa akin, Mami. Ang mga people na maaaring manloko sa akin. Bakit ikaw pa? Bakit? Hintayin mo ako! Ayoko na makita pa, Mami! Galit ako sa'yo! Hindi na ako babalik sa bahay! Hindi na! Anak ko, maawa ka. Gumising ka na.
Hindi ko kayang mawala ka, anak. Si Rich, nagkakamalay ng anak ko. Salamat po, Diyos ko. Maraming salamat po. Mami. Anak, narito ako. Hindi ako umalis. Wala na madala ka rito sa ospital. Mami. Patawarin mo ako sa ginawa ko, anak ko. Nagsisisi na ako. Totoo po. Oo, anak. Katunayan, humingi na rin ako ng tawad kina Jim at Eliseo. Huwag ka na sana magalit sa akin, anak. Bigyan mo ako ng pagkakataon na maituwid ang aking pagkakamali. Napatawad naman ako ng aking anak. Pati na rin ni Jim at Eliseo. Katunayan, ngayon ay balai ko na si Eliseo. Tunay nang magaan sa damdamin ang walang kinikimkim na galit. Sana po inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Margarita. At ito ang aking buhay. Walang ibubungang mabuti ang paghihiganti. Kaya marapat lang na ito'y huwag ugaliin. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Susan Robles sa papel na Margarita. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isang babaeng umabuso ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Glenda. May kaya sa buhay sina Chito. At dahil masipag naman kaming dalawa, lalong guminhawa ang buhay namin nang ikasal kami. Nakakahiyamang sabihin, pero dahil doon, kaya nagbago kami. Masarap naman itong almusal, Glenda. Ba't nakasimangot ka? Si Neneng kasi, nakita ko, may isa na namang kapitbahay na binigyan ng tanim nating kamyas. Ha? Na naman? Oo! Teka, dati ba niyang ginagawa yun? Oo nga! Ba't di mo siya binawalan? Hindi niya dapat gawin yun. Lalo na't wala tayong permiso. Sinabihan ko na siya. Kaso nga, may binigyan na naman siya kanina. Ha? Ang katwiran niya, kaunti lang naman daw ang hiningi ng kalugar natin. Pangsigang lang daw. Ba, kahit na. Dapat magtanim sila ng may magamit sila. Hindi yung namimirwisyo sila ng iba. Yun din nga nasa isip ko. Alam mo, gusto ko nang paalasin si Neneng eh. Dahil matigas ang ulo. Palayas mo na. Madali naman makahanap ng kapalit niya. Kaya natin magbayad. Baka pag ako pang nakapagpalaya sa kanya, naku, baka masaktan ko pa yun eh. Oh, kanina nang lumabas kayo, masaya kayo. Pero nang pumasok na kayo dito, malungkot na kayo. May nangyari po ba sa labas, Nay? Oo nga, Nay. Sumamba po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi, Rogelio, Regina. Nakita ko kasi si Neneng. Naawa ako sa kanya. Bakit ho? Ano po bang nangyari sa kanya? Pinalaya siya ng mag-asawang Glenda at Chito. Nagalit daw sa kanya yung mag-asawa dahil sa pagbibigay niya ng konting kamya sa isa nating kalugar. Dalawang yun talaga, oh. Sobra? Yumaman lang parang hindi na marunong makipagkapwa. Oo nga. Yung isa nga nating kapitbahay,
Inis sa kanila. Kung makapagsalita raw kasi, kala mo kung sino? Masyadong mataas ang tono. Kalahati nga lang ng sweldo ni Neneng ang ibinigay ng mag-asawa. Ay, ano ho? Eh bakit ganun? Eh, yung kalahati raw, bayad ni Neneng sa mga pananim nilang ipinamigay. Randel, dami palang bata rito sa lugar niyo. Oo, Chito. Masaya nga ang dalawang anak namin eh. Ha? Masaya sila? Dito? Nakakainis sa lugar na ito. Kasi ang kukulit ng mga bata, oh, ayan, oh. Eh, yung ang isa, nasigawan ko pa kanina eh. Bakit naman? Ayaw kasi lumayo sa kotse ko. Baka mamaya kasi masagasaan pa sila. O kaya magasgasan nitong kotse ko, di ba? Oo. Hindi naman mababayaan ng mga magulang nila. Ikaw talaga, Chito. Masyado kang high blood eh. Kulit eh. Lagi kang mapapaawa niyan. Huminahon ka lang. Nahihirapan po kayo umihinay? Oo, anak eh. Kailan pa ho yan? Eh, siguro mga 1 linggo na. Hindi ko nga lang pinansin. Naisip ko kasi baka mawala rin. Sasabihin ko po ito kay Rogelio para madala namin kayo sa doktor pagdating niya. Wag muna. Oh, Wag muna tayo magpunta sa doktor. Baka naman makuha to sa paglalaga ng dahon ng sambong. sambong. Oo. May mga nagsabi sa akin. Maganda raw yon para makaihi ka ng maayos. O sige po. Sige, manghihingi po ako ng dahon ng sambong para mailaga natin. Pero pag hindi po nagbago yung pakiramdam nyo, dadalhin na namin kayo sa doktor. Manghihingi ka ng mga dahon ng tanim naming sambong. Oo, sana, Glenda. Konti lang naman para sa biyanan ko kay Nanay Anita. Inabala mo ako sa ginagawa ko, manghihingi ka lang pala. Pasensya ka na, ha? Bakit kasi kayo mga mahihirap? Ang hilig nyo manghingi ng pananim ng iba. Dapat magtanim kayo sa lugar nyo para hindi kayo makaperwisyo. Ang sakit mo naman magsalita. Uy, bakit? Ilang piraso lang naman ang hinihingi ko, Nakikiusap pa ako. Ang dami mo nang sinabi. Oy, kung ayaw mo masaktan, huwag kang manghingi. Umalis ka na nga dito, perwisyo. Oo, aalis ako. Di mo naman kailangan ako itaboy. Damot mo. Yumaman lang, hindi na marunong makipagkapwa. Oo, Chito, yun ang sinabi ng malditang Regina na yun. Gaga pala ang babaeng yun eh. Nakaperwisyo na nga, siya pa ang galit. At sasabihin pa niya, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Aba. Eh siya itong masama ang bunganga. Ba't loko talaga? Pupuntahan ko nga ang babaeng yun. Tuturuan ko siya ng leksyon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko naman kinuha yung sambong niyo, Kahit na. Pinagsalitaan mo pa rin na masakit ang asawa ko. Chito, siya ang una nagsalita ng masakit sa akin. Wala kang karapatang saktan ang loob ng asawa ko. Dapat sa'yo tinuturuan ka ng leksyon eh. Aray ko, bitiwan mo ang braso ko. Halika. Aray ko, Oh, bitiwan mo si Regina, Chito! Huwag ka makialam dito, ha? Hindi mo binibigyan ng leksyon ang asawa mo. Kaya ako magtuturo sa kanya. Sabi ng bitiwan mo siya! Malas ka na rito ngayon din! Alis! Alis ako pagkatapos nito. Ayan. Rogelio! May baril siya! Ano nangyari, Chito? Bakit ganyan ang itsura mo? Napatay ko si Rogelio, Glenda. Ano? Bakit mo ginawa yun? Nagkialam kasi siya sa away namin ni Regina. Nagalit na ako kaya binaril ko siya. Kaso napuruhan ko. Hindi ka dapat makulong, Chito. Ayoko makulong ka. Ayaw talaga makulong, Glenda. Ay, magtago ka. Tama, magtago ka habang inaayos ko ang lahat.
naalala ko lamang si Rogelio, Regina. 3 taon nang patay ang anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis ang walang yan si Chito. Hindi pa rin nagkakaroon ng katarungan ng kanyang sinapit. Nalulungkot din po ako dahil doon, Inay. Pero hindi po ako pinanghihinaan ng loob. Patuloy po akong umaasa sa malaking magagawa ng Diyos. Madadakip din po si Chito. Huwag po tayong huminto sa pagdalangin. Kumusta ka na dito, Chito? Mas maayos ang buhay ko rito sa probinsya, Glenda. Nakalalabas ako at eto, nakalalanghap ng sariwang hangin. Pero mas pumayat ka pa yata kaysa sa dati. Oo nga eh. Siguro dahil nalulungkot ako. O ano, kumusta naman ang mga anak natin? Hayon, miss na miss ka na nila. Miss na miss ko na rin kayong lahat. Glenda, kung maibabalik ko nga lang ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko kay Rogelio. Chito. Kaya lang, wala na. Nagawa ko na ang lahat. At si Regina, hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ng areglo. Mr. Chito Rosales, Bakit ho? mga polis kami. At dinarakip ka namin sa salang pagpatay kay Rogelio Makabayan. Hindi! Huwag niyo hulihin ang asawa ko! Maawa kayo sa kanya! O sa inyo, Regina! Aling Anita! Huwag niyong ipakulong ang asawa ko! Maawa Ang kayo! tagal naming hinintay nang mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. At ngayong narito na ang katarungan yun. Gusto mo pa rin pigilin? Ayaw ko pong mawalan ng ama ang mga anak ko, Aling Anita! Kailangan namin si Chito! Kailangan din namin si Rogelio. Pero dahil sa kayabangan at pagiging matapobre ninyo, namatay siya. Wala kayong awa! Regina! Pinagtaguan pa ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Salamat na lang. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya ngayon, pagdurusahan na ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Magsisi man ako, huli na ang lahat. Nagdurusa na ang aking asawa sa kasalanang sa akin nag-ugat. Bago ho ako magpaalam sa inyo, gusto ko lang manawagan sa mga ginang na nakikinig. Sana'y maging mahinahon kayo sa pagpapayo sa inyong kabiyak at huwag niyo siyang ibuyo sa kapahamakan. Ako po si Glenda at ito ang aking buhay. Mahalaga na ang tao ay maging mahinahon at huwag pumatol sa walang kabuluhang away upang hindi masira ang kanyang buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Susan Robles, Phil Cruz, at Jenaline de la Cruz sa papel na Glenda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig.
Ito ay ang kwento ni Brian. Panganay ako sa amin ni Lorna. 20 anyos lang ako noon nang pumanaw si Itay. Makaraang ilang buwan, nagkasakit si Inay at nasunog ang aming bahay. Kaya naman upang mabuhay, napilitan akong kumapit sa patalim. Nalabis ko naman pinagsisihan. Kaya lahat ay ginawa ko upang mabago ang buhay ko. Ay, sa wakas, makakapagpahinga na rin ako. Pagod ka na naman, kuya. Di bale, masaya naman ako, Lorna. Dahil malakas bumenta ang karinderya ko. Oo nga, anak. At dahil doon, naipaayos mo na itong bahay natin. At may 2 tricycle ka na rin pamasada. Oo nga. At naipundar kong lahat ng ito sa loob lang ng 3 taon. Nagtagumpay kang baguhin ang iyong buhay, anak. Abay, pwede ka nang mag-asawa. Naku, inay, palagay ko po, malapit nang dumating ang panahong yon. Malapit na makapag-asawa si Kuya Brian. Ano ba naman yung sinasabi mo, Lorna? Naku, huwag ka nang magkaila, kuya. Halata ko yan. May gusto ka sa kaibigan kong teacher, si Janine. Oh, nandito na tayo sa inyo, Janine. Oo nga. Ay, salamat. Hindi ako gaanong napagod dahil nakuha kong service sa pamimili ko tong tricycle mo. Basta kailangan mo, sabihin mo lang. Oy, siya nga pala. Sino nag-aasikaso sa karinderya mo pag wala ka? Kaya na ng 4 na kasama ko yun. Sabagay, 5 nga pala kayo doon. Malakas kasi. Kaya kailangan ko talaga ng katulong. Magbubukas nga rin ako ng pangalawa kong karinderya. Oh, talaga? Oo. Wow, ang galing mo naman. Palibasa, masarap ka kasi magluto Pinagbubuti ko lang ang negosyo ko. Ito lang kasi ang alam kong trabaho. Dahil wala naman ako natapos na kurso. Kahit naman hindi ka nakatapos ng pag-aaral, naiayos mo ang buhay nyo. Nakakatuwa nga eh. Ay, ano ba yan? Daldal ako ng daldal. Hindi pa pala ako bayad. Ay, teka. Eto. Eto pala yung bayad na, ko. sige na. Okay Ha? na. Okay na yun. Nakakaya naman, Brian. Okay lang. Ilang beses mo na akong hindi pinagbabayad. Okay lang, walang problema. Kaibigan ka naman ng kapatid ko eh. Ganon? Hmm. Kaya kaibigan din ang turing mo sa akin? Ganon ba? Oo, ganun na nga. Ay siya, halika. Tumuloy ka muna nang makapag-juice ka man lang. Ha? Sige na. Ito man lang may ganti ko sa madalas mong paghatid sa akin ng libre. Ano, tapos ka na mag-check ng mga test papers ng mga estudyante mo, Ma'am Lorna? Oo, Ma'am Janine. Kaya nga nagpunta na ako dito sa inyo para makipagkwentuhan sa'yo. Bored ka ba sa inyo? Paano ako na kasi mag-isa dun ngayon? Nasa sina Brian at Aling Elisa. Ay, hayon, tinulungan ni Inay si Kuya. Ngayon ang opening ng pangalawa niyang karinderya Oh, ang sipag talaga ng kuya mo Maswerte ang mamahalin niya. Totoo. Kaya maswerte ka. Ano? Ikaw talaga? Kung magsalita ka, hindi naman liligaw sa akin si Brian. Pero mahal ka ni Kuya. Nahihiya lang siya magtapat sa'yo. Nahihiya? Bakit naman? Baka raw kasi hindi mo siya tanggapin kapag nalaman mo ang lahat. Ang alin yun, Lorna? Ang madilim na nakaraan ng kuya ko. Salamat sa paghatid mo sa akin, Claude. Okay lang yun, Janine. Ikaw lang eh. Kung sinasagot mo na ba ako di lagi ka nang may service. Magandang kotse pa. Hindi pangit na tricycle. Parang may gusto kang tukuyin. Madalas ka kasing magpahatid kay Brian. Nanliligaw ba sa'yo mo kong ngayon? Ay, hindi. Kaibigan ko lang ang kapatid niya, kaya kaibigan ko na rin siya. Mabuti naman. Nagsasalos ka ba? Janine, hindi siya bagay sa'yo. Isa kang high school teacher at may kaya sa buhay. Samantalang siya, may negosyo nga. Patakbuing karinderya lang naman. Sobra ka namang manlait.
Malinis na hanap buhay yun. Akong bagay sa'yo. Dahil pareho tayong titulado at may kaya sa buhay. At saka marami ka pang hindi alam kay Brian. Na kapag nalaman mo, ikahiya mo siya. At least siya, naiayos niyang buhay niya. At hindi niya tinatapakan ng iba para lang maiangat ng sarili niya. Janine, Pasensya ka na, Claude. Biglang sumama ang pakiramdam ko eh. Pwede ba? Umalis ka na. ating gabi na. Ayaw pa rin akong dalawin ng antok. Naiinis pa rin ako sa parang pagtatanggol ni Janine kay Brian. Para bang si Brian pang mas mabuti sa tingin niya kaysa sa akin? Ang mabahong putik na lalaking yun. Tatalunin ba yata ako kay Janine? Hindi. Hindi maaari yun. Hindi ako papayag. Anak, sabi mo napagod ka sa pag-aasikaso ng mga karinderya mo. Hoy, bakit ating gabi na? Hindi ka pa matulog. Hindi po ako makatulog, Nay. Si Janine ba ang iniisip mo? Nay, inihatid po siya ni Claude kanina sa bahay nila. Dadalawin ko po sana siya pero nang makita ko sila, hindi na po ako tumuloy. Manliligaw ba niya ang lalaking yan? Yun po ang sabi ni Lorna. Dapat kasi anak, magtapat ka na rin sa kanya nang hindi ka na nahihirapan pa ng ganyan. Natatakot po ako na eh. Nag-aalala ako. Baka kasi masaktan lang ako. Huwag mong katakutang masaktan ka. Ang mahalaga, lumabang ka. Mahirap yung nasasaktan ka dahil wala kang ginagawa. Nay, alam niyo naman po ang dahilan kaya nag-aalala ako. Lahat ng tao ay may karapatang magmahal at mahalin. Kaya huwag kang magpatalo sa takot. Hi, Janine. Ikaw pala, Claude. Nahirapan kang sumakay? Okay lang, may darating ding tricycle. Halika, ihatid na kita. Wag na. Salamat na lang. Sino gusto mong maghatid sa'yo? Ang putik na si Brian? Wala siyang ginagawang masama sa'yo. Kaya huwag mo siya kamakin. Talagang pinagtatanggol mo siya? Bakit? Gusto mo siya? Umalis ka na nga dito. Iwan mo ako. Akala mo ba papayag ako na matalo ng lalaking yun? Nagkakamali ka. Halika. Aray ko. Bitiwan mong braso ko. Oo, kapag nakasakay ka na sa kotse ko. Hindi ako sasama sa'yo. Ayoko. Bitiwan mo sabi ako eh. Hoy! Huwag mong pakialaman ang girlfriend ko, ha? Huwag ka maniwala sa kanya, Brian. Hindi ko siya nobyo. Hindi kanya nobyo, Claude. At ayaw niya sumama sa'yo. Igalang mo naman sana ang babae. Huwag ka nga magpaka-gentleman. Hindi bagay sa'yo. Dahil isa kang putik, dating bilanggo. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Claude. Nagsasabi lang ako ng totoo. Dating bilanggo ang taong yan. Nakulong. Dahil sa pagpe-perform ng malaswa sa isang gay bar. At nagbebenta rin siya ng laman sa mga bakla niyang parokyano. Oh, Claude, alam ko yun. Dahil kapitbahay nilang pinsan ko sa dati nilang tinirhan. Isa siyang lalaking hostess. Kaya huwag mo nang aksayain pang panahon mo sa lalaking yan, Janine. Halika na. Hindi. Halik. Ayoko sumama sa'yo, Brad. Halika. sabing bitiwan. Tulungan mo ako. Halika. Walang iya ka. Brian. Sinuntok mo ako, ha? Teka, ito naman ang ganti ko sa'yo. Papa, iniligtas ako ni Brian. Oh, Kung hindi siya dumating, malamang natangay na ako ng Claude na yon. wawa naman siya. Ay, kumusta na siya ngayon, anak? Ay, ginagamot pa po siya ng mga doktor. Pero nasa ospital na po si Aling Elisa at Lorna. Papa, ayoko mawala si Brian. Ayoko. Sa nakikita ko sa'yo, mukhang talagang mahal mo siya. Opo, Papa.
Pero hindi pa siya nanliligaw, hindi ba? Mahal po niya ako. Alam ko yun. Nahihiya lang siyang magtapat dahil sa nakaraan niya. Kung ano man ang naging pagkakamali niya noon, naniniwala ako na napatawad na siya ng Diyos. Katunayan, maayos ang kanyang buhay. Salamat, Papa. Salamat sa pagtanggap sa kanya. Maraming salamat. Janine, salamat. Dinalo mo ko. Pinuntahan kita, hindi para dalawin, kundi para sabihin sa'yo na hindi lang ang pamilya ni Brian ang nag-file ng kaso laban sa'yo. Maging ako. Janine, patawarin mo na ako. Nagawa ko lang yung sa labis na pagmamahal ko sa'yo. Masahol ka pa sa bilanggo, Claude. Pinagtangkaan mo ng masama ang iyong kapwa. Kaya dapat lang na magtusa ka. Anak, masakit pa ba ang sugat mo? Hindi na po gaano, Nay. Masaya kami at ligtas ka na, Kuya. Si Claude, pilit niyang isinasama si Janine. Nakakulong na ang walang hiyang lalaking yun. At si Janine naman, natuwa rin nang sabihin namin nagkamalay ka na. Pupunta raw sila dito ni Mang Nestor mamaya. Alam mo, Kuya, tingin ko, lalo ka napalapit kay Janine dahil sa pagliligtas mo sa kanya. Kaya, Kuya, magtapat ka na sa kanya. Kasal na kami ni Janine ngayon at may isa ng anak. Salamat sa Diyos. Naging madilim man ang buhay ko noon. Tinulungan pa rin niya akong maiayos ang lahat. Ako po si Brian at ito ang aking buhay. Hindi lahat ng nahuhulog sa putikan ay tunay na marumi. Kaya sana, huwag natin silang hatulan dahil may bahagi pa rin sila sa lipunang ating ginagalawan. Mga nagsikanap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Maynard Landicho Jr. sa papel na Brian. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isang ama ng tahanan ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Beloy. Mahirap kapag ang ama ng tahanan ang nabuyo sa bisyo. Hindi man masira ang kanyang pamilya, maipapahamak naman niya ito. Ganito po ang naganap sa buhay ko. Hindi pwede yan, Beloy. Boss, Malaking halaga ng utang mo sa akin eh. Dapat magbayad ka na. Boss Simeon, bigyan mo pa sana ako ng konting panahon. Wala pa talaga akong pera ngayon eh. Ano? Anak ng... Ang lakas ng loob mo maglaro sa pasugalan ko at mangutang sa akin. Eh, wala ka naman palang ibabayad. Boss, huwag ka naman magalit. Babayaran din kita. Pangako, bigyan mo lang ako ng konting panahon. Mahabang panahon ang hinintay ko. Sayang ang pera ko sa'yo eh. Natutulog lang. Kaya bayaran mo na ako. Kung wala kang ibayad, ganito ha. Pagtrabahuin mo sa amin ng asawa mo o anak mo. Aha? Ha? Yung asawa at anak mo. Para makabawas ka ng utang mong visit ka. Bakit ka naman nagkautang ng ganong kalaking halaga sa mayamang yun, Beloy? Napapagod na. Ay,
Diyos ko. Nalulung ako sa paglalaro sa pasugalan niya eh. Kaya, natalo ako ng malaking halaga eh. Diyos ko naman. Kaya pala madalas ka nang walang maibigay na pera sa akin. Eto, pinipilit niya akong magbayad na raw. Eh, paano po yan, Tay? Wala naman po tayong maaaring isangla para maibayad sa kanila. Ang sabi niya, kung wala raw akong maibayad, magtrabaho daw sa kanilang isa sa miyembro ng pamilya ko. Ano? Para makabayad daw ako. Ay, hindi ako pwede. Alam mong operada ako sa matris. At bawal pa sa akin na magtrabaho ngayon. Naku naman, Beloy. Ano ba itong ginawa mo? Nelda, patawarin mo na. Diyos ko. Pangako hindi na ako magsusugal. Kahit kailan. Pero sana tulungan niyo ako sa problema ko. Baka kung ano gawin sa akin ni Boss Simeon pag hindi ko siya nabayaran. Sige po, Itay. Ako na lang po magtatrabaho sa kanila. Pero anak, baka mahirapan ka. Lalo po mahirap kung patayin nila si Itay. Oh, 1 taong kang magtatrabaho dito sa amin bilang katulong, Myra, ha? Yun ay para makabayad kayo sa utang ng tatay mo. Opo. Opo, Sir Simeon. At ayoko sa katulong na tamad at tanga. Gusto ko masipag at alisto. Naintindihan mo? Opo. Pasalamat kayo, mabait kami. Hindi namin pinakulong ang tatay mo. Kaya dapat, tumbasan mo ang kabutihan namin. Sige na, Elvira. Iturong mo na sa kanya magiging lugar niya para makapagtrabaho na yan. Sarap ko palang magluto, Myra. Salamat po. At nagustuhan niyo yung luto ko, Kuya Delio. Sarap talaga eh. Sino bang nagturo sa'yo magluto? Si Inay po. Ayun ba? Okay palang nanay mo siya nga pala. Kumain ka na. Liga, sabayan mo na ako. Sige na. Halika na. Alam ko pagod na pagod ka na sa dami ng ginawa mo. Kaya kumain ka na rin. Ma'am Elvira, bakit po? Malandi ko! Ma'am! Bakit niyo naman po ako sinampal? Kitang-kita ko! Nilalandi mo yung anak ko! Hindi po totoo yan, ma'am. Hindi ka na nahiya? Sumabay ka pang kumain sa kanya? Si Kuya Delia po, nagsabi sabayan ko siya sa pagkain. Kahit po tanungin niyo po siya. Sagot ka po! Totoo po yung sinasabi ko. Gusto ko ipaalala sa'yo. Nasa ibang bansa lang ang manugang ko. Pero babalik siya. Kaya layuan mo si Delio. Hindi kita gusto para sa kanya. Ang kapal na mukha mo. Malandi ka! Nelda, bakit umiyak? May nangyari ba habang wala ako? Nagpunta rito ang panganay natin. Oh. Naawa ako sa kanya, Beloy. Bakit nga? Bakit? Kumusta na siya kina Sir Simeon? At saka bakit inabot ng 2 buwan bago siya nakapunta rito? Trabaho niya lahat sa bahay na yon. Tapos, madalas pa siyang sigawan at murahin ni na Simeon at Elvira. At si Elvira, nananakit siya. Madalas niyang saktan si Myra. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Ano naman ang anak natin? Kasalanan ko ito, Nelda. Kaya siya naghihirap ngayon. Gusto ko sanang ialis na ang anak natin doon, Beloy. Kaso, wala naman tayong pera. Ibibigay ko kay Boss Simeon ang naipon kong pera sa pamamasada ng jeep. Para mabawasan ang utang ko. Para mapadali ang pag-alis ni Myra sa bahay na yun. Myra! Halika nga rito! Ma'am Elvira, bakit po? Ikaw talaga, napakatanga mo! Ma'am, bakit niyo po ako hinampas ng damit niyo? Bakit mo
Magkano nilagyan naman siya ang damit ko? Ha? Napakamahal nito. Gaga ka talaga. Mama, buhok ko! Gaga! Palibasa! Puro basahan yung damit mo. Kaya hindi ka marunong mag-ingat ang mamahaling damit. Niya ka! Linti ka lang sa sabon mo. Paparwisyo ka talaga! Kahapon may nabasag ang plato. Ngayon naman sinira mo ang damit ko. Hindi ko po sinasadya, Ma. Hindi ka sinasadya? Ayoko. Idadagdag ko sa utang nyo ang halaga ng lahat ng nasira mo! Buwisit ka! Mabuti naman at naisip mong hulugan ang utang mo, Beloy. Sinigap ko makaipon. Gusto ko po kasi na makasama na namin ang anak namin ni Nelda. Nako, Beloy, kahit naghulog ka ngayon, hindi pa rin mababawasan yung utang mo. Nadagdagan pa nga uli eh. Ano ho? Bakit naman po? Yung anak mo! Sinira yung mamahaling kong damit! Nakabasag din siya ng plato namin. Kaya idinagdag namin sa utang ninyo ang halaga ng mga yon. Pwede ko po ba kayong makausap, Daddy? Tungkol saan, Delio? Tungkol po kila Myra at Mang Beloy. Bakit? Ano tungkol sa kanila? Daddy, sobra na pong pagpapahirap niyo ni Mami kay Myra. Hindi na po makatao yun. Delio, Hindi ko gustong saktan ng loob ninyo pero mali po talagang ginagawa ninyo. Maging ang pagdaragdag ninyo sa pagkakautang nila. hindi mo kami dapat pagsabihan ng ganyan. Mga magulang mo kami. Dapat nasa panig ka namin. Oo, mahalaga po kayo ni Mami para sa akin. Ayoko po naman na may masamang masabi sa inyo mga tao. Bakit ba ganyan ka, ha? Siguro, nagkakagusto ka sa Myra na yun, ano? Po, Totoo marahil ang hinala ng mami mo. Daddy, hindi po totoo yan. Eh, Mahal ko ang asawa ko at ang anak ko. Gusto ko lang naman po magbago kayo. Matakot kayo sa karma ng masama ninyong ginagawa. Kaya ka pala naiinis dahil sa anak natin. oo. Mas pinapanigan pa niya ang mga taong yun. Ay, talaga niya si Delio, oo. Parang hindi nag-iisip. Na nga siya pag-usapan natin. Pati paniningil natin pa utang, masira din. Elvira, Oh, bakit? Uy, Simeon, bakit tayo kung natatakot yan? wala tayong preno. Ha? Ano? No, hindi! Kumapit ka, mahuhulog tayo sa tuloy. Kapit! Myra, anak! Narito ka! Opo, Nay. Pinauwi na po ako ni Kuya Delio. Ano? Bakit? Ano nangyari? Bakit siya nagpa-uwi sa'yo? Patay na po si Ma'am Elvira at Sir Simeon. Nahulog po sa tulay ang kotse nila nung makalawa. Diyos ko. Ayun po, pinaglalamayan po ngayon ang bangkay nila. Marahil, paraan na ito ng Diyos upang makawala ka sa kanilang kalupitan. Siguro nga po, Inay. Pero naaawa pa rin po ako sa kanila. Anak, patawarin mo ko, ha? Kasalanan ko kaya ka naghirap. Tay, Ngayong narito ka na uli, anak. Lalo ako magsisikap para maging maayos na ang buhay ng pamilya natin. Tinupad ko ang pangako ko sa aking mag-ina. Katunayan, tapos na ngayon sa college si Myra. Sana naman po'y kinapulutan nyo ng aral ang aking inilahan. Ako po si Beloy, at ito ang aking buhay.
Mapayapa ang buhay ng taong sa tawag ng bisyo ay lumalaban. Makaragsiganap, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho, at June Martin Legaspi sa papel na Beloy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.